Hello po, welcome to my YouTube channel, Joaquin Magaro Jr. po. Pag hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, pindutin mo yung subscribe button, isama mo na yung notification bell para updated ka sa aking mga video. Po ba ang advantage ng bear capper at covered conductor o kaya ang non-covered conductor at ang covered conductor? Ito po yun, no? So itong covered conductor, ang kainaman po dito ay kapag po ay kinabit yan sa ating mga lansangan, yung mga nakikita nyo po sa mga poste, no, na dati kasi hindi pa uso yung ganito, no? So pag ito po nilagay mo, pag ang advantage po nito, kapag nabagsakan ng sanga at hindi naman nabuwal yung poste, ibig sabihin po hindi po siya magtitrip, no? So kasi nga po may protection siya, no? Napakakapal po yan, no? Kahit tagain mo yan, hindi kaya po, no? Basta-basta mabalatan yan sa sobrang kapal, no? So yung nga po hindi siya basta-basta magtrip, sanga, aksidente na mabagsakan na medyo babigat na kahoy, bakal na nagdudulot po ng brownout. So ito po, no, yun po yung advantage niya lang. Napakahirap po yan na ikabit sa poste, no. So kaya kailangan mo po yung mga heavy equipment, no, na maghahatak diyan, yung puller winder po, no, kabilang dulo. Hahatakin po yan, papadaanin po sa string roller, no. So yun, para maikabit po sa mga poste, no. So hindi po katulad nito na itong bear capper, no. Easy lang po siya ikabit, no. Ang advantage niyan, madali lang siya ikabit dahil malambot siya, hindi kamukha nung isa na yan, no, na matigas, no. So kapag ito po yung ikakabit, hindi po siya masyadong mahirap baluktutin, no, itwid, no. So ang disadvantage naman nito, yung kapag po ay may mga natumbang sanga, maaari po siyang magdudulot ng trippings, no. So ito po yung disadvantage niya, no. Napakadelikado, no. So mabagsakan po ng mga sanga, either mga bakal na galing sa building. So siyempre dahil siya, bear capper siya o non-covered conductor siya, so siyempre magtitrip siya, no, kahit mga sanga lang ng sumampa. So yan po yung yung advantage saka disadvantage ng dalawang covered non-covered conductor at saka yung covered conductor. So yun po yung difference ng dalawa, no. So pareho lang din po sila ng kakayahan na mag-supply ng kuryente. Nya lang, yan nga po yung tinatawag na covered conductor ay napakahirap po ikabit yan, yun lang po yung yung disadvantage niya. Advantage niya naman, mapigilan po, maiwasan po yung trippings, no. So hindi basta-basta mag-trip pag may mga aksidente na sumampa sa kable na yan, no. Di katulad po nito na kapag may sumampang bakal o delikay ang mga sanga na puno, ay trip agad, no. Yun lang po yung nito, yung kahinaan nito, no, yung disadvantage baga. So sige po, yan po yung na-share ko sa inyo. Sana po meron kayong napulot na ideya, no, kung ano yung difference ng dalawa, yung non-covered conductor o bear capper kung tawagin, at ito nga po yung covered conductor natin, no. So maraming salamat po. God bless.